Siya si Manuel Frederick Smith o kilala natin bilang Sam Smith. Siya ay pinanganak sa London, United Kingdom noong 1992. Meron naman silang masaya at normal na pamumuhay sa rural Cambridgeshire sa England. Ang kanyang ama na si Frederick Smith ay nagtatrabaho bilang truck driver sa Green Grocery at ang kanyang ina na si Kate ay isang banker. Meron siyang dalawang kapatid na si Mabel Smith at Lily Smith. Mga master, base sa pagsusuri natin sa mga gantong senaryo, pag dalawang lalaki at isang babae sa magkakapatid, hindi maiiwasan na makuha ng kapatid na babae na maging lalaki. At kung dalawang babae naman na kapatid at isang lalaki, kadalasan magiging pusong babae ang lalaki. Pero depende rin siguro sa sitwasyon. Pero lahat yan ay depende sa magulang, mga masters. Hindi porget naging legal sa mga magulang ang pagiging LGBTQ+++++, at kung ano pa mang kaitsasan ang tawag, ay pabayaan na ang magulang. Mga master, may pagkakataon na nagiging legal sila dahil bilang magulang, kung saan masaya ang anak, sinusuportahan na lang nila. Kaya wag natin silang husgahan. Ang tanong, bakla nga ba si Sam Smith o Samuel Frederick Smith? Ang unang kanta ni Sam Smith ay ang All This Madness na na-release ng January 2008. At nagtuloy-tuloy pa ang pagsikat nito at mga bago niyang album. So, mga master, balik na tayo sa tanong. Bakla nga ba si Sam Smith? So mga master, sa di inaasahang pagkakataon, ginulat ng singer ang mga tao noong May 2014. Isinapubliko na ni Sam Smith na siya ay isang bakla. Take note, kasabay nito ang pag-amin na karelasyon niya ang aktor na si Jonathan. About the LGBT community, but at the same time, we're just completely overwhelmed right now. We can't even. Mga master, wala namang masama sa pagiging LGBTQ++++ kung ano pang tawag natin sa kanila. Lahat ng tao ay pare-parehas lamang, mapalalaki o babae o LGBTQ, nasa sistema yan kung paano mo rerespetuhin ang pagkatao mo, pati na rin ang mga tao sa paligid mo. So mga master, marami ang tumatangkilik sa sining ng musika, lalo na ang mga kabataan at sa mga susunod natin na henerasyon. Kaya naman, masasabi lang natin ay huwag patayin ang sining ng musika. Bigyan ng respeto, lalo na ang ating sarili. Dahil iba ang social media, kahit mawala man tayo sa mundong inaapakan natin, ay tiyak maiiwan ang mga bakas natin at mapapanood pa ng mga susunod na henerasyon. Habang lumilipas ang panahon, sa pag-oobserba natin, mga master, nawawala ang respeto sa sining ng musika, kagaya ng mga video na to. Which way that we going? Kung ikukumpara natin ang sining ng musika noon sa ngayon, ang masasabi lang natin, ang mga musika noon ay punong-puno ng kahulugan. Napakamakahulugan ng sining ng musika noon kaysa sa sining ng musika ngayon. Ganon pa man, kung nagustuhan nyo ang video natin, mag-subscribe lang po tayo para patuloy akong magawa ng mga ganitong video. At magandang araw sa inyo mga Wishmaster, at advance welcome na sa mga papasok sa Project Dreamers. Magandang araw at pagpalain kayo.